Dear Kuya Poy, ako po si Gerard, 29 years old mula dito sa Sucat, Parañaque. Hindi naman ganoon kabigat ang problemang pinadala ko sa inyo ngayon, sa tingin ko. Ang totoo po kasi niyan ay gusto ko lang talagang mag-confess sa babaeng alam ko naman na wala akong kapag-pag-asa. Sa totoo lang, Kuya Poy, isang buwan ng kinikimkim ko ang nararamdaman ko kay Kathleen. Alam kong palagi siyang nakikinig dito sa inyong programang Heart to Heart sa 105.9. Isa po siyang admin staff sa opisinang pinapasukan ko. Habang ako naman po ay isang hamak na pahinante ng truck. Alam kong suntok sa buwan itong pangarap ko, Kuya Poy, pero grabe talaga. Sobra akong gandang-ganda kay Ma'am Kathleen. At idagdag mo pa dyan ang pagiging likas na mabait niya. Pero dahil nga po sa trabaho ko, ay lagi akong pawis. At may mga pagkakataong naiilang po ako na makalapit sa kanya. Baka kasi may kakaibang amoy na akong daladala. Pero hindi naman po maarte itong si Miss Kathleen. Pero gusto ko pa rin na maging komportable pa rin siya kahit papaano sa akin. Sa totoo lang, Kuya Poy, wala akong gaanong alam tungkol sa kanya, kung may boyfriend ba siya, o kung may manliligaw ba itong si Miss Kathleen. Simpleng paghanga lang naman ito, at hindi ko alam kung kailan nga ba ako makakagraduate sa nararamdaman kong ito para kay Kathleen. Ang mahalaga sa ngayon ay siya ang inspirasyon ko para lalong pag-igihan at lalong sipagan sa aking trabaho. Lalo't sa iisang opisina lamang kami nagpapangita. Sana po ay mapansin din ako ni Miss Kathleen sa mga susunod pang mga araw. Umaasa rin po ako na sana marinig niya ang kwentong ipinadala ko sa inyong programa. Kahit nahihiya po ako, dahil alam kong araw-araw talaga siyang nakatutok dito sa Heart to Heart. At kung ayos lang din sa'yo, Kuya Poy, pwede po bang mapatugtog ninyo ang kantang Palagi? Mga kapatid, napakinggan po natin kani-kanina lamang ang kwento nitong si Gerard na from afar, mula sa malayo ay in love, kinikilig sa kanyang kaopisina. Hindi pala, nasa opisina nila na si Miss Kathleen. Dahil nga sabi ni Gerard, alam mo, isang hamak na pahinante doon sa pinagtatrabahuhan ko. Pero alam mo Gerard, kahit pa nga ganyan ang sitwasyon natin ngayon, syempre gusto naman natin na mag-improve, kaya wag mong hahamak-hamakin. Wag na ikaw ang unang magsasabi sa sarili mo na ganito lang ako ganun sila nandun sila sa mas magandang posisyon sa buhay. No, bilog ang mundo. Gulong ng palad ay laging gumugulong yan. Minsan nasa ilalim ka, minsan din naman nandun ka sa taas. At kapag ka nasa taas ka, dapat may staying power ka. Kaya kung ako sa'yo, ituloy mo lang yan. Ang kilig at ang inspirasyon na meron ka para kay Miss Kathleen. Bakit? Kasi kapag ikaw ay inspired na pumasok sa trabaho, nagiging mas mabuti. Yung pakiramdam mo, hindi ka masyado nagkakasakit, di ba? Ganado napaghahandaan mo, inspired na pumasok. At syempre, hindi lang yun, nagiging magilas ka, nagiging magaling. At malay mo, dyan nga sa pagiging magaling mo, ay makita pa nila na meron ka pa palang ibang skills na pwedeng ma-contribute dyan sa pinagtatrabahuhan ninyo. At ito pa, Gerard, kahit pa nga ano ang estado sa buhay mo, at kung sino man na nagugustuhan mong tao, kung ikaw ay mabuti ang loob, walang imposible. Lalo na kung wala namang karelasyon itong si crush mo na si Miss Kathleen, go lang, makipagkaibigan ka lang sa kanya. Okay, makipagkaibigan ka, walang masama doon. Alam mo, ito lang may isang mabilis na kwento lang ako. Last week, meron akong kausap na isang friend na worried para doon sa isang malapit niyang kaibigan. Bakit kamo? Yung malapit niyang kaibigan na walang karelasyon, may itsura yung kaibigan niya, ay na-in love sa isang taong walang trabaho.
Oo, tapos walang itsura. Sabi ko, grabe naman sa walang itsura. Nung pinakita sa akin yung picture, aba, oh, totoo nga. 'Di ba? Pero, alam mo yon, may itsura talaga yung, friend niya at eto pa, nautangan pa ang kanyang bagong-bagong jowa pa lang. Oo, ganyan, 'di ba? Yun nga walang trabaho. Tapos sabi mo hindi na nga rin physically attractive. Nakapangutang na agad doon sa jowa, tila patay na sa kanya yung bago niyang jowa. Ikaw pa, na marunong maghanap buhay, ikaw pa na nagsisipag at inspirado, 'di ba? Walang karapatan, of course, meron. Pero siguraduhin mo muna ha. Sabi mo kasi hindi mo alam kung meron bang karelasyon itong si Miss Kathleen, ganyan. Bilang respeto, kahit papano malalaman mo ang lahat ng 'yan sa umpisa, sa makipagkaibigan ka muna. Huwag madaliin, huwag dumiretso, ligaw agad. Oo, dahil baka mapahiya tayo at mabusted, masira pa ang mood mo, no? Oo, dapat ay makipagkaibigan ka muna. Walang imposible, lalo't mabuti ka namang tao, maayos kang makisama.